Kung matagal na kayong nakasubaybay sa channel ko, marahil alam nyo na siguro na mahilig talaga ako sa mga big bikes, lalo na kung rare o exotic ito, katulad ng Tessie H2, AMB 001, Brabus 1300R at marami pang iba. Pero sa motor na pag-uusapan natin ngayon, tila ba naiiba ito sa lahat dahil kung titingnan mo ito, parang nanggaling siya sa hinaharap. Kaya nga pag nakita mo ito sa unang pagkakataon, siguradong hindi mo malilimutan ang itsura nito dahil siya ay namumukod tangi sa lahat. Katunayan nga niyan, alam nyo ba na may isang unit nito sa Pinas at minsan na nga rin itong na-feature ng mga sikat na motovlogger dito sa atin. Kaya in this video, samahan nyo akong talakayin ang isa sa pinakakakaibang motor ng Honda. Walang iba kundi ang NM4 Bultus. Ang Bultus ay nilaunch ni Honda sa Japan noong June 2014 at kahit nga napaglipasan na ito ng 9 na taon, still iisipin mo pa rin na bagong modelo ito dahil sa sobrang advance ng kanyang pagkakadisenyo. Ito nga yung kung tawagin nila ay neo-futuristic styling. Bukod sa galing sa teknolohiya, hindi natin maitatanggi na outstanding talaga ang mga Hapon pagdating sa pagdedesign ng kanilang mga motor na ginagawa at isa na nga sa nagpatunay dyan ang Honda. Malaki din kasi ang naging epekto ng mundo ng Japanimation sa kanila dahil kasi dito mas lalong nahubog ng husto ang mga artist sa Japan, specifically pagdating sa pagguhit. In fact, ang Bultus pa nga mismo ay inspired sa anime na Akira na sumikat noong late 90s. Kaya naman ang una kong pagtutuunan ng pansin sa motor na to ay ang kanyang disenyo. Sabi nga nila kung gusto mong mag-travel papunta sa future, ang machine na to ang perfect na gamitin. Kung i-imaginein mo ang pagsakay mo dito, para ka na talagang nakasakay sa isang spaceship. Yung iba pa nga malimit itinatanong kung saang pelikula daw ito lumabas kasi nga naman parang sa mga movie mo lang talaga makikita ang motor na to. Pero kung yuyuko ka at titingnan ito mula sa baba, mapapansin mo na hawigan ang front part nito sa isang B2 bomber. Yes guys, mistulan kasing naging jet wings ang mga side mirror nito. Yes guys, tama kayo sa narinig nyo, side mirror nga yan. Bumilib din talaga ako sa design nito kasi seamless talaga siya, kaya hindi ito nakaapekto sa overall design ng Bultus. Tingin ko nga malimit siyang mapapara ng enforcer dahil aakalain nila na wala itong side mirror. Kung titingnan mo naman ito mula sa side view, mas lalong naging sharp ito tingnan kasi napaganda nga yung pagkakapwesto ng side mirror nito dahil aakalain mong kaduksong ito ng side fairings. Dual purpose nga din yung integrated bag nito sa likod dahil bukod sa extra storage, hindi natin maitatanggi na isa din ito sa nagpaganda sa forma ng Bultus dahil sa mala razor sharp na hugis nito. Pagdating sa kanyang mga ilaw, ito ay naka-LED na lahat. Nothing special naman sa design nito dahil very simple lang naman. Ang pinaka nagustuhan ko na nga lang dyan ay naka-attach na sa mismong fairings nito yung kanyang mga signal light kaya wala kang makikitang nakalawit na ilaw dito. At kung inaakala nyo nga na yung mga saddlebags lang nito sa likod ang kanyang bukod tanging compartment, nagkakamali kayo dahil pati ang kanyang mga side wings pwede nyo ring paglagyan. As you can see naman, very spacious din ito. Ang kulay nga nito ay matte black pero hindi ito basta-basta kinulayan lang dahil masusing nilagay ni Honda yung mga stainless steel parts nito na kung saan magbe-blend ito ng maganda sa buong black color nito. Kung mapapansin nyo, alternate nga yung pagkakasalansan ng kanyang kulay. Black, stainless, black, kaya hindi nakakaumay sa mata yung pagkaitim nito. Pero syempre may iba pa tong variant na color. Sa kanyang instrument panel naman, ito ay naka-digital na kung saan dito mo makikita yung kanyang clock, fuel meter, speedometer, trip meter, gearing position, temperature, at iba pang key information na kailangan mo sa Bultus. Kahit nga gaano pa ka-unique o kaganda ang design ng isang motor, alam naman natin na nagsisimula pa rin ito sa pagkakaroon ng reliable at powerful na engine. Well, hindi naman nagkamali si Honda dyan dahil kinargahan niya ang Bultus ng isang 750cc 2-cylinder, single overhead cam, 8 valves dual transmission na engine na kayang mag-produce ng 54 horsepower at kaya ding bumulusok sa 67 Nm of torque at 4,750 RPM.
Para mas lalo kayong magkaroon ng idea kung gaano ba ito kabilis, alam nyo ba na kaya nitong mag-top speed sa 188 km/h? Yes guys, para sa ganitong uri ng motor na medyo malapad at mabigat, malakas na rin ito. And bukod dun, binilt lang din talaga ang motor na to for relaxed riding experience. Dahil ganito naman talaga ang ino-offer ng isang cruiser bike. Kaya nga meron tayong sports bike category para kung sakaling speed enthusiast ka, nandyan sila para pagpilian mo. Dahil nga sa 270-degree crank nito, medyo similar nga yung tunog na napoproduce niya sa isang Harley Davidson na naka B-twin engine. As you may know, ang engine nga nito ay katulad din nung nasa XADB 750, kaya naman ang Bultus ay naka dual clutch transmission nga rin, meaning ang motor na to ay pwedeng maging automatic or manual. Kung makikita nyo, meron din itong kadena. By simply clicking the button na nasa right handlebar nito, pwede mo na siyang maset sa manual na merong 6-gear transmission. Malalaman mong naka-manual ka na kapag naging color red na ang kanyang dashboard. Bali kung sa traditional na manual na motor, nasa left foot ang shifter. Pagdating naman sa Bultus, pipindutin mo lang yung pedal button nito na nasa left handlebar para ma-shift siya. Kung mag-upshift ka, pisilin mo lang yung naka-forward mounted button. At kung magda-downshift ka naman, yung naka-rear mounted button naman. At kung sawa ka na sa manual, pwede mo din itong iset sa automatic. Madali mo naman malalaman yan kapag naka-blue na ang color ng dashboard mo. Bali, meron itong dalawang automatic modes which is drive at sports. Kung city riding ka lang at medyo basa ang kalsada, iset mo lang ito sa D para hindi masyadong aggressive ang kanyang torque. At kung magwawaswas ka naman sa Marilake, pwede mo naman itong iset sa S para sa full power delivery. When it comes sa fuel consumption, kaya nitong kumonsumo ng 3.5 liters sa kada 100 kilometro at ang kanyang tangke naman ay kayang magkarga ng 11.6 liters. Kung iisipin mo, medyo maliit ang tangke nito para sa isang 750cc na motor, pero dahil matipid naman ito sa gas, medyo niliitan na lang ni Honda ang kanyang tangke nang sa ganon makasave din ng konti sa timbang nito. Actually, nasa 330 kilometers na rin ang kanyang mararating kapag naka full tank. Alam naman natin na ang kakambal ng malakas na engine ay ang pagkakaroon din nito ng malakas na stopping power. For me, dito lang nagkulang si Honda dahil naka single disc brake lang ito sa unahan. Syempre, ang 67 Nm of torque ay malakas na rin bumulusok. Kaya kailangan kapag bumirit ka, with an instant kaya mo din makahinto agad. I'm not saying na mahina ang brake nito kasi kahit papano naman naka-Nissin 2-piston caliper naman siya. Kumbaga nakulangan lang talaga ako kasi hindi ko mafe-feel na safe ako dito anytime dahil the more na mabigat ang isang bagay ay mas malakas din ang hampas ng inertia nito, lalo na tumitimbang din ng Bultus sa 245 kg. Pagdating naman sa likod, ito ay naka 240mm disc with a single piston caliper at parehas na silang naka ABS. Ang isa pa nga sa napansin ko sa motor na to ay ang kanyang seating position dahil kasi sa floorboard nito, mas nagiging komportable ang postura ng katawan mo dito. At dahil nga sa body position ng motor na to, marami tuloy ang nagsasabi na isa daw itong scooter. As you can see naman, naka-upright ang upo mo dito, may floorboard nga, may sandalan at mababa ang upuan tapos nagiging automatic pa. Kaya hindi mo rin masisi yung iba kung bakit napagkakamalan nila itong scooter. Pero guys, ang Bultus talaga ay nabibilang sa cruiser bike. Alam nyo ba na meron lang itong seat height na 650mm at sa sobrang baba nito, mas mababa pa nga ito sa isang Mio. And also yung passenger seat niya ay nafi-flip din pataas para maging sandalan mo just in case na wala kang angkas. Yun nga lang, ang mahirap din sa masyadong relax na motor ay yung posibilidad na antukin ka sa biyahe, lalo na kung straight at mahaba ang kalsada. Kaya dapat pag gagamitin mo ito sa long rides, kumpleto ang tulog mo para hindi ka makatulog sa daan. Sa kanyang mga suspension, meron itong 43mm telescopic port at monoshock naman sa likod. Nothing special naman dito kasi hindi naman siya automatically adjustable. Pagdating sa kanyang gulong, ang sukat nito ay 120/70/18 sa harap at 200/50/17 naman sa likod. Yes guys, you heard it right. Dahil sa lapad ng gulong nito, hindi ka mahihirapan na ibalanse ang Bultus. Natural na nga lang sa mga cruiser bike na mababa ang ground clearance kaya medyo itatagilid mo ito ng konti tuwing mapapadaan ka sa mga humps. At dahil mahaba yung kanyang side mirror, medyo may kalaparan din ito ng konti. Actually, mas malapad pa nga siya sa isang e-bike. Pagdating naman sa kanyang presyo, ang 2018 model nito sa abroad ay pumapalo ng $11,300 at kung direkta natin itong i-convert sa peso, ay aabot ito sa 621,000 pesos.
Pero kung magiging available talaga ito sa Pinas, I'm sure na hindi nalalayo sa XADB 750 ang presyuhan nito since parehas naman sila ng characteristics. Sa kabila ng pagkakaroon ng Bultus ng unique at futuristic na itsura, marami pa rin itong basher, lalong-lalo na sa ibang bansa. Kasi nga naman daw, kung gusto mo talaga ng automatic na motor, why not kumuha ka na lang ng scooter? At kung gusto mo naman kumuha talaga ng manual, why not kumuha ka na lang ng pure manual na motor? Marami kasi ang medyo naninibago sa untraditional way ng pagiging manual ng Bultus. Syempre yung iba, nakasanayan na yung shifter ay nasa left foot, tapos yung clutch lever ay nasa left handlebar. Pero dahil patuloy pa rin si Honda sa pag-i-innovate, pinagsama na lang nila ang dalawang katangian na yan sa iisang motor. Wala naman sigurong masama sa pagbabago dahil wala talagang hangganan ang kakayahan ng mga tao. Ganon pa man, siguradong head turner pa rin ang Bultus at siguradong mapapadukot ng cellphone ang mga tao para picturean ang motor na to.